Morning sa ating lahat at happy Sabbath. Tayo po muli ay nadako na sa ating family lecture. Tayo po umawit muna ng ating team song, The Sweetest Start of Heaven. Bago po ako mag-start, tayo po muna ay muling lumuhod sa panalangin at hilingin natin yung wisdom ng Panginoon. Dakila ng Diyos, Ama, na nasa kaltasan ng mga langit sa oras na ito, kami ay magsimula sa pag-asik ng bilhin ng katotohanan o sa family. Tulungan ng bawat isa sa Panginoon na makinig na maigi ng mga bata. Tulungan niyo po ang bawat isa na cooperate na magpasawa ng mga bata upang ang bawat bilhin ng katotohanan na hasik namin sa umaga ito, tutubo ito sa mga puso ng tagapakinig. Tulungan na maturukan ang lahat, Panginoon, upang maghanda kami bilang inyong iglesia, bilang inyong katawan, bilang bride na nag-aantay sa pangalawang pagdating ng aming room, pagdating ng panahon. Panginoon, pamanag po kami sa cellphone, huwag magkaroon ng kaayang signal, at i-shield nyo at itatagtahan ang lugar na ito na sana, Panginoon, maging maayos lang ang lahat at ang mga bantay ng hell na mula sa langit, Panginoon, ang magwala sa bawat isa sa amin. Upang
patuloy ang pagsamba sa inyo na walang hadlang ng kaaway. Ano itong nahabilin sa inyong kamay, kayo na pagbalas lang sa maghapon sa pangalan ng anak ng Jesus. Amen. Okay? Yung topic natin this morning mga kapatid about is the solemn promises. No? God's purpose for the husband and wife. No? So yung family or yung pagpapakasal, isa pala itong magsabing solemn, seryoso. Seryoso or isabihin may malalim na nakahulugan na i-dedicate mo ang isang bagay, no? Hindi siya biro, hindi siya basta na parang isang usapan na walang kwenta, kundi napakahalaga. So, solemn promises, God's purpose for the husband and wife. In Genesis 2 verse 18, and the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." So, mismong Panginoon, nakita niya kahit yung mga hayop ay may mga partner. So, nakita niya si Adam na nag-iisa lamang. Ginawa ng Panginoon si Eve para ay katuwang ni Adan. Paglagay sa Bible po ay katulong. Kasi ang alam po natin na katulong ay tagalaba, tagaluto, tagawalis, yun yung katulong. Pero ang gusto kong palitan mga kapatid, katuwang. Kasi pag sinabing katuwang, dalawa talaga kayo nagdadalahan ng pasaning. Pag sinabing katulong, di ba? Usually pag katulong, babayaran mo lang siya, bigyan mo lang siya ng pera, bahala ka na dyan, kailangan ayusin mo ito lahat. Pero pag katuwang, may burden ang lalaki, may burden din ang babae. Then, marriage and the Sabbath had their origin, twin institutions for the glory of God and the benefit of humanity. So, nung nilalang ng Panginoon yung tao, yung paglalang niya, anong the following day? Sabbath. So, dalawang institution ang binigyan ng Panginoon. Ito pala ay kambal. Yung Sabbath at saka yung marriage institution. Kung gaano kahalaga sa atin ang Sabbath, at banal ang Sabbath, ang marriage, the same din. Mahalaga at ito ay banal. Diba? Diba pag tayo mga lumaki sa Adventist home, hanggat maaari hindi tayo bumibili pag-araw ng Sabbath. Hindi tayo nag-entertain ng mga entertainment, either man business yan, sa araw ng Sabbath kasi sa Panginoon lang. Ganon din sa mag-asawa. Hindi na tayo dapat, pag ikaw lalaki, hindi ka na dapat nag-entertain ng ibang babae. O ikaw babae, hindi ka na dapat nag-entertain ng ibang lalaki. Ibig sabihin, kung alam mo na may danger na papasok sa family mo, ingatan mo yon kasi sagrado siya ng Sabbath. Ang Panginoon sabi nga, I am the Lord thy God, am a jealous God. Bakit? Siloso siya sa alin? Kung alam niya naman na naglilingkod tayo sa Kanya, tapos naglilingkod pa rin tayo sa iba, may pinagbalingan tayo, doon siya na nagsiselo. So, ingatan natin ang Sabat na hindi tayo makapagbigay ng labag sa kalooban ng Panginoon, higit sa lahat sa ating marriage, no? Sabi nito, God made from the man a woman. Alam natin kung saan kinuha si Eva. Galing siya sa rib ni Adan. Para ano daw? To be a companion and helpmeet for him. To be one with him. Ito yung sinasabing katulong doon or katuwang. To be a companion. Para may kasama si Adan. Naging katuwang niya to be one with him, to cheer. So, mga lalaki, kayo ba ay masaya na puro lalaki kayo maghapon nagkukwentuhan? Parang ano yan, parang nasa paligid. Lahat puro damo, walang bulaklak.
Pero pag may isa ka lang na bulaklak na makita, parang ang saya, di ba? Ma-appreciate mo yung paligid. So, ganun din yung babae, parang katulad ng bulaklak, nagbibigay ito ng kasayahan sa lalaki. Pero kung ang bulaklak hindi dinidiligan, ano mangyari sa bulaklak? Ha? Malanta. The same din ang babae. Pag hindi nakipag-communicate ang lalaki, hindi man lang na nahimas-himas sa balikat, hindi man lang nahalikan, nalalanta din. Tama po ba? Naalala ko yung sabi yung may bisita tayo dati dito ng missionary, si Doktora Carla, asawa ni Dr. Kilman, na nagkasakit, tapos talagang putlang-putla na siya ano nga pangalan nun? Hadi? Si Carla, si Ma'am Carla. Siya ay, lagi siyang hinimatay, putla na siya kasi wala doon si Dr. Kilman. Sabi ni Brother Reggie, nung dumating si Dr. Kilman at biglang hinalikan niya ito si Ma'am Carla, alam mo, sabi niya, biglang nag-blooming kaagad ang mukha ni Ma'am Carla. Yun lang pala, isang halik lang pala ng husband niya. Alam niyo, totoo yan. Bakit? Kasi, masaya siya, di ba? Sabi nga, a merry heart doeth good like a medicine. So, nung hinalikan siya ni Dr. Kilman, nag-blooming siya, nag-blush siya, parang lahat ng cells niya sa katawan niya ay nabuhay. Ganun pala yun. Kaya nga, mahalaga na ang lalaki ay gawin niya rin yung part niya sa babae. Katulad ng bulaklak, ingatan, diligan, at pag nadiligan yun at nabuhay kayo, pag farmer, si Kuya Milky, pag yung tanim mo, Kuya Milky, ay masigla, ano sa tingin mo? Masaya ka, malungkot? Ikaw yung unang maging masaya. Kasi alam mo, healthy yung tanim mo. Pag ang family mo, lagi mo dinidiligan ng love, lahat sila ay healthy, ikaw yung unang maging masaya. So, yung babae ay nagpapasaya sa tahanan. It encouraged and blessed him. He is in turn to be her strong helper. Adventist Home, page 99. All who enter into matrimonial relations with a holy purpose, the husband to obtain the pure affection of a woman's heart, the wife to soften and improve her husband's character and give it completeness. Alam niyo mga kapatid, talagang nung binasa ko to, hinimay-himay ko talaga dahil I asked God for wisdom. Meron akong nakita dito. Ulitin natin ha. Pag mag-asawa ng mga kapatid, yung husband, gusto niya magkaroon ng dalisay na affection ng asawa niya. Kaya minsan, may mga asawang nagsiselo sa babae kasi maari ang babae may ginagawang hindi rin maganda. Instinct sa lalaki na naramdaman ka agad nila, parang may kakaiba to Kaya mabilis sila magselos. Nagagalit sa mga babae, puro ka selos kasi nga may nakikitaan naman talaga. No? Nakakubli lang minsan. Ganon din, the wife to soften, yung babae to soften and improve her husband's character. Taga-improve pala. Ibig sabihin, sabi nila, and give it completeness. Ibig sabihin, ang lalaki may kulang. Nakuha niyo? Anong kulang? May kakulangan sila na wala doon sa meron doon sa babae na wala sa kanila, maari, no? Fulfill God's purpose for them. Alam niyo, ngayon lockdown, di ba? May mga nagreklamo. Isa ito sa nireklamo nila. Some men do not know how to buy groceries. They buy cheap products. Do not know how to read label. This is stupid. They don't do the cooking, yet expect their food on the table. They are controlling women as not to do their job. Let the men work and let the woman do their job. There is no need to change anything. Kasi bakit? Alam niyo kung bakit nagreklamo sila ngayon? Siyempre lockdown. Ang binibigyan lang ng passes ay iisa lang. Driver lang. Tapos, siya lang din mamalingki, isa lang din. Meron akong kaibigan, nagreklamo sa akin. Ano ba tong asawa ko na ito? Talaga namang kakaiba. Sabi ko, bakit? Biruin mo, parang nainis tuloy siya sa mayor. Bakit? Kasi yun ang program ngayon ng government. Iisa lang sa isang family. Ang sabi ko sa kanya, magbili ng toothpaste. Aba,
binilhan niya pa naman ako close up, Colgate, Beam, sari-saring toothpaste. Sabi niya daw sa asawa niya, bakit puro toothpaste? Eh, di ba sabi mo toothpaste? Hindi ka naman nagsabi ko anong product anong brand. Kaya nilahat ko na kasi mahirap maglabas-labas. Eh, wala sila tuloy hapunan, puro toothpaste. Kaya, doon ko nabasa ko to, sabi ko, to improve her husband's character and give it completeness. Kasi, ibig sabihin, kailangan Brother Lindon, common sense. Madaling sabi, ang babae maraming common sense. Ang lalaki, medyo lack of common sense. May isa pa. Sabi ng asawa niya, salamat, lockdown ngayon, wala kang trabaho. So, dito ka lang sabay. Tulungan mo ko magluto, ha? Sige. Sige, magluluto. Habang naglalaba ako, balatan mo nga dyan. May 1 kilo silang patatas. Kaya balatan mo yung patatas, ha? Yung 1 kilo na yan, kalahati lang, ha? Kalahati lang balatan mo. Binalatan ng mister niya, ang kalahati lang, kalahati hindi binalatan. 1 kilo ang nilaga niya, pero yung kalahati may balat. Yung kalahati, walang balat. Kaya, sabi dito, ano daw ang babae? To improve her husband's character and give it completeness. Pero minsan, parang nakakainis. Ganito pa talaga. Pero mga kapatid, kung tayo ay Kristiyano, i-enjoy na lang natin yung mali ng bawat isa. Amen? Huwag na lang palakihin, kundi i-enjoy na lang natin. Ay, may mapagkwentuhan tayo. Ay, ang ganito pala kasaya. So, sabi dyan, Jesus wants happy marriages. Human love can never bear its precious fruit until it is united with the divine nature and trained to grow heavenward. Jesus wants to see happy marriages, happy fireside. Kaya sa mga kabataan, ang gusto ng Panginoon pala mga kapatid, maging masaya ang mag-aasawa. Pero ano ang nangyayari? Kaya sabi sa Mark 14:38, watch ye and pray, lest ye enter the temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Kaya panalangin at yung kaisipan ay laging sa Panginoon, ituon sa Panginoon para hindi matukso. At sabi dito ayon sa statistic, sa premarital sex, nag-i-increase everyday mga kapatid. So, sa 100%, yung Indonesia ay halos 99% sa kanila ang premarital sex. Bago pa mag-asawa, may nangyayari na hindi dapat pa. Then yung Philippines, tinignan ko nasa almost 70 or 60%, pero halos marami, di ba? So, yan ngayon ang nangyayari. At ang payo ng Bible, 1 John 2:15-17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. The world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Ito yung panghawakan natin mga kapatid, yung salita ng Panginoon. Marami sa ngayon mga kapatid kung bakit sira ang family. Isa ito sa mga bagay ng sanlibutan, no? Katulad niyan, ang cellphone. Walang masama kung gamitin natin to sa tama ang cellphone, ang FB, ang Messenger, lahat ay pwedeng gamitin yan for ministry purpose. Amen? Kasi dyan ngayon buyo ang maraming tao, pero gamitin natin siya wisely sa paraan na mag-glorify ang ating Panginoon. Anong nakikita niyo dyan sa cellphone? Nakalagay, install now. No? Ni-screenshot ko yan, install now. Lahat na love story nandyan. So kung tutok na tutok dyan yung mga kabataan, mapaaga silang mag-asawa. Kasi bakit? Yung affection nila, pinasok na ng sanlibutan. Then, karamihan sa ngayon, lalo sa mga kababaihan, kailangan maganda ka, kailangan maputi ka. Kaya nandun lahat. Ito ba, kahit Adventist, sila ay lulong na lulong dito mga kapatid, no? Naaanod sila sa tukso ng sanlibutan. Nandun yung beauty plus, lahat na pang airbrush, pang makeup, lahat. Maganda lahat.
Karamihan sa Facebook, mga kapatid, sabi nga, huwag natin kaingitan ang sanlibutan. Ang karamihan sa Facebook, magaganda at gugwapo. Ang puputi, lahat nandyan ang magaganda. Pero sa personal, ang papangit nun. Naniniwala kayo? Hindi yan totoong ganda. Mga fake yun kasi edited siya eh. Edited siya. Isa yun, mga kapatid. Kaya sabi dito, sa Proverbs 4:23, ito po sa version ng Bible ko. Above everything else, guard the affections of your heart. The emotional attachment you make determine the course of your life. Watch what you say and how you say it. Always speak the truth and never with hostility about anyone or anything. Look straight ahead, focus on what is good and right. Think carefully about which direction you're going and walk only on a solid ground. Don't swerve to the right or to the left. Don't turn down the road to wickedness. So, tingnan natin lagi, mga kapatid, kung ano ang direksyon ng Panginoon para sa atin. Ito, yung lecture na ito, sa totoo lang, mga kapatid, hindi ito lahat maririnig sa church. Amen? Hindi ito lahat maririnig. Kasi karamihan ngayon, maraming PowerPoint, pero walang power ng Holy Spirit. Nakadepende tayo lahat sa gadgets, mga kapatid. So, kailangan tulungan natin yung ating sarili na yung focus natin sa ministry, lalo higit, mga kapatid, tayo na sa huling kapanahonan na. Noong nakaraan, nakinig ako ng balita kay Rafi Tolfo, mga kapatid. Kasi doon ako nag-update minsan kung ano nangyayari sa labas. So, meron doon, 2 years na silang naghanda para magpapakasal. 2 years pinaghandaan nila yon. Yung may budget, may lupa na sila, may business na sila. Nakita niyo yung babae, napakagandang babae, di ba? Di ko rin alam kung edited ang mukha niya, basta alam ko maganda siya dyan. No? Ayan, yung kanyang picture sa boyfriend niya. Lahat, sinong mag-aakala, mga kapatid, na hindi natuloy ang kasal? Magpapakasal na pero hindi natuloy ang kasal. Yun pala, ang babae, nakita sila ng kanyang ex-boyfriend. So, siyempre, nagsiselos itong lalaki niya na magpapakasal sa kanya. So, nagkakabawian sila ngayon ng lupa, ng pera, lahat ng mga gift, balikan, no? So, yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Pag hindi talaga natin sinunod ang kalooban ng Panginoon, maraming paraan na wawasakin ito ng kaaway. No? At tinanong ito ni Rafi Tolfo, so, may nangyari na ba sa inyo? Kasi grabe hagulong ng lalaki. Sabi niya, opo, sir. So, isa yan, ang nangyaring bagay na yan dapat ingatan, lalo na sa ating mga kabataan. Adventist Home, page 100, marriage has been perverted by sin, but it is the purpose of the gospel to restore its purity and beauty. Kung hindi sana masira yun pala ang purpose ng Panginoon na tayo mismo ay gospel tayo ng Panginoon na makita ng ibang tao ang mensahe ng Panginoon. Usually, pag nagpapakasal, mga kapatid, sabi dito, marriage, ordinance associated with hilarity and glee and pretense of something, no? Yung topic natin kanina is yung solemn promises. Pero, napapansin nyo ba karamihan ng mga kasal, nandun yung mga kalokohan, nandun yung mga kantsawan, di ba? Para lang mapaganda ang kasalan. Pero mali pala, mga kapatid. Itong payo sa atin, it is an ordinance ordained of God to be looked upon with the greatest solemnity. No? Greatest ang nilagay. As the family relation is formed here below, it is to give a demonstration of what they shall be, the family in heaven above. Yun pala kung bakit siya ganun kasagrado, mga kapatid. Kasi ito pala ay demonstration natin ng maging family sa langit. No? The glory of God is ever to be made first. Pag sabing hilarity and glee, Brother Asriel, ano nga yung example mo kahapon? Sabi ni Brother Asriel, di ba minsan pagkakasali na, kiss the bride. Anong sabi ng, lalo na nagmi-minister, oh, brother, bakit ka pa nanginginig? Bakit parang kantsawa na naman ulit. At may na-share sa akin si Brother Asriel kahapon.
may kabataan na kinasal sa MVC, gusto nila sundin yung solemn promises nila sa Panginoon. Kaya ang ginawa nila, Friday sila nagpakasal. Dahil Friday ng gabi, syempre Sabat na yon. So, hindi mo na nila ginawa ang dapat yung honeymoon nila. At the same time, pag nag-kiss the bride, hindi sila nag-kiss the bride. Kasi pag nag-kiss the bride, parang sabi nga ni Brother Aslan, parang bubuyog ka, magbubulong-bulungan na, tawanan na. Kaya ang ginawa nila, walang kiss the bride, tsaka na lang after sunset. Di ba napakagandang na control nilang kanilang sarili at the same time, may kabanalan yung kanilang pagpapakasal. Kaya nung kami din kinasal Pastor Ray, nung kinasal kami, wala sa program, pero nag-request talaga ako, Sister Eve, kiss the bride na. After nag-kiss the bride, ako sa pianist, sabi ko, paawitin ang lahat ng To God be the glory. Bakit? Gusto ko umawit lahat ng To God be the glory kasi without the glory of God, hindi kami magkakatagpo. At kung nagkatagpo man kami at ikinasal, isa ang layunin ng Panginoon to win souls for Christ. Amen? Kung bakit nagpakasal kayo, kasi kayo na naman uli ang mag-mission sa sanlibutan. Kaya, dapat? It gives demonstration of what they shall be, the family in heaven above. So, anong uri pa yung solemn promises natin pagdating sa pagpapakasal? On this occasion, there were no light, jest, or foolish saying. Light. Kahit pala, yung, sabi natin, parang pahapyaw lang naman ng mga biruan. Foolish sayings. Hindi pala ito mga kapatid. Everything was solemn and in sacred in connection with this marriage. So lahat ay solemn at saka sagrado ang pagpapakasal. Everything was of an everlasting character and deeply impressive. Deeply. Malalim na ini-impress dapat ang lalaki at babae kung bakit sila nagpakasal gawa sa ministry. Hindi sila nagpakasal, magparami ng anak at magpapaaral, tapos magiging lolo at lola, tapos na ang buhay. Hindi ganon. Dapat binhi ng katotohanan, naghahasik ka sa mga anak mo. Pag namatay ng magulang nila, yung mga anak nila, magkakaroon naman ulit ng family. Pero yung katotohanan, dumugtong-dugtong hanggang sa dulo. Pagdating ng panahon sa second coming, lahat na binhi mo, maligtas. Amen? Yun ang purpose. Yun pala ang pinaka-purpose. Kaya sabi din, the Lord sanctified this marriage, and these two now unite in their interest to work in the mission field. Hindi ito pang missionary mga kapatid ha? Para sa lahat ito, kung bukas lang yung isip ng mga tao sa Panginoon, ang pagpapakasal ay para ito sa gawain at iligtas pang ibang. Sabi dito, ang mission field natin mga kapatid, sabi dito, these two now unite in their interest to work in the mission field to seek and to save that are lost. Yun pala yun. Dalawa kayo, hanapin ninyo yung mga naligaw sa pananampalataya. Ibalik ninyo sila. Pero paano mo ibalik kung sira ang iyong tahanan? God will bless them in their work if they walk humbly with Him, leaning wholly upon His promises. So, kung ikaw ay naka-gown or naka-prepare na kayo sa pagpapakasal, dapat ito ang alalahanin ng mag-asawa. They may make that married life in a ministry to win souls to Christ. Ito yung pinakalayunin. Counsel to a newly wedded pair. You have united in a lifelong covenant. So, kaya nga tama dapat ang courtship, no? Ang dating, tama dapat. Bakit? Pag nag-unite na kayo, this is a lifelong covenant. Ito yung mga sinasabi ng matatanda na hindi yan katulad ng kanin. Pag isubo mo at napasok ka, madali mo lang iluwa. So, this is a lifelong covenant. Your education in married life has begun. Naniniwala po ba kayo mga kapatid na kahit ilang years na kayo magkakilala, yung first year nyo ng pagsama ng mag-asawa, doon pa lang kayo nagsimula, makilala nyo ang bawat isa.
the first year of married life is a year of experience, no? A year in which husband and wife learn each other's different traits of character, as a child learns lessons in school. In this, the first year of your married life, let there be no chapters that will mar your future happiness. At totoo lang mga kapatid, siguro lahat naman tayo nakakaranas. Yung unang, hindi na taon, 1 week pa lang, parang gusto mo nang kumatras. Parang gusto mo, parang kang nagsisisi. Hindi lang babae, lalaki, ganun din. Ito pala ay year of adjustment. Nag-a-adjust ang bawat isa. Pero ang payo sa atin, wala daw sanang hindi sana ito masisira para sa ating future happiness. At sabi dito, each is to minister to the happiness of the other. But while you are to blend as one, neither of you is to lose his or her individuality in the other. God is the owner of your individuality. Bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong character na kung kinalakan mo na yun ka na talaga. Pero hindi ka man sang-ayon doon, so ipag-pray na lang natin sa Panginoon. What is right? What is wrong? Itanong ito sa Panginoon at ipapakita sa atin ng Panginoon. A pledge before heavenly witnesses. Let the bride and bridegroom in the presence of the heavenly universe pledge themselves to love each other as God has ordained they should. Ano daw? Yung lalaki at babae sa harapan ng heavenly universe, no? Sa sangkalangitan, sila ay manumpa na mamahalin nila ang bawat isa bilang ang Panginoon ang nag-ordain sa bawat isa. The wife is to respect and reverence her husband, and the husband is to love and cherish his wife. So, sa mga babae, irespetuhin at igalang ang asawang lalaki. Hindi yung respect na para bang gawin mo lahat at ginawa mo na siyang Diyos-Diyosan. Ginawa mo na siyang senyorito. Ibig sabihin yung respect, pag-usapan pa rin ang mga bagay-bagay at kung hindi, ipanalangin. Then the husband is to love and cherish his wife. Dapat naman yung husband, kung alam niyo yung asawa niyo na katulad ng bulaklak, pag hindi nadiligan, Sister Pusay, anong mangyari sa'yo? Mapayat. Diba? Kasi mas stress ka. Pero masaya Sister Pusay pag pumayat siya. Pero ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, bilang tayo mga parang bulaklak, pag hindi tayo nadiligan, mabilis tayo malanta at affected ang nasa paligid. So may unting video clip lang dito. Sana mapakinabangan natin ito lahat. Nakita nyo yung lalaki, niya yung babae. Sabi ito, hinihila niya pataas kasi nalaglag si babae. Pero yung likod ng lalaki ay merong malaking bato. Kaya hirap siyang humila. Ang babae naman, hindi naman siya makataas-taas ng paa niya kasi hindi nakita ng lalaki may ahas pala doon sa kanya papatungan sana ng paa. Okay, pakinggan natin. I recently came across this image and story and had to share it with you. The man in this picture doesn't know that there is a snake underneath. The woman doesn't know that there is a stone crushing the man. The woman thinks, I am going to fall, and I can't climb because the snake is going to bite me. Why can't he use a little more strength and pull me up? The man thinks, I am in so much pain, yet I'm still pulling you as much as I can. Why doesn't she try and climb a little harder? The moral is, you can never see the pressure the other person is under, and the other person can't see the pain you're in. This is life. Whether it's with work, family, feelings, or friends, we should try to understand each other a little more. Try to see the situation from the other person's point of view. Put yourself in their shoes. Learn to think differently. Be more open to other perspectives and opinions. A little kindness and patience goes a long way. Everyone we meet is fighting their own battle. Some you will never hear about. You may wish other people would be more understanding and compassionate and helpful to you. So be all those things for other people.
Lori Deshen once gave some priceless advice. She said, practice the pause. Pause before assuming. Pause before accusing. And pause whenever you're about to react harshly. You might avoid saying things you'll later regret. Be kind to each other. So, napaka-iksi lang mga kapatid, pero yung picture, ang daming sinasabi ng picture, di ba? Minsan ganyan tayo. Bakit kaya question ka ng question sa isa, yung isa nag-question din para sa'yo. Kasi may mga bagay na hindi natin nakikita kung anong meron sa isa. At yung isa naman, hindi rin niya nakikita kung anong meron sa'yo. So, ano ang kailangan? Mag-unawaan. Di ba? Kasi lahat tayo ay may pagkakamali. Lahat, sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sino dito makapagsalita sa atin ngayon na tayo ay perfect na talaga, walang mali? Lahat nagkakamali, mga kapatid, no? Kaya sabi dito, God's surprises. Many will be in heaven, for their neighbors suppose will never enter there. Kaya lahat nagkakamali. Minsan, sabihin natin na, bakit ganito siya? Bakit ganyan siya? Ang dami nating sinusukat sa mga tao, pero hindi natin alam, baka sila yung nandun sa langit, baka tayo ang wala. Ito ba? Sa Revelation 11 verse 1 and 2, there was given me a reed like unto a rod, and the angel stood saying, rise, measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Alam nyo, pinakitaan si John, ang angel, na may panukat, sabi, sukatin mo ang templo. Hindi lang to templo ng simbahan, mga kapatid, mismo yung ating sarili, templo tayo ng Diyos, di ba? Sukatin mo ang templo, yung nasa Panginoon, mga kapatid, at yung mga nagsisamba doon, ibig sabihin, yung mga nasa katotohanan, sukatin mo. So, yung judgment, magbigin sa sa mga taong nakakaalam, nakakilala sa Panginoon. But the court which is without the temple, live out. Huwag mong sukatin. Sino yon? Yung mga tao na hindi pa nakakaalam sa katotohanan. Pero kung ikaw judgmental mismo, ikaw nakakaalam pero nagja-judge ka sa iba na hindi pa sa Panginoon, ikaw yung unang susukatin ng Panginoon. Maging ito sa family, maging ito sa friend, maging sa maraming grupo ngayon, mga kapatid, no? Sabi dito, for all have sinned, come short of the glory of God. Ang dami nating questions sa Panginoon, bakit? Pero napakaganda ng ugali ng Panginoon, mga kapatid. Isaiah 40 verse 28, don't you know that the Lord our God is the everlasting one? Haven't you heard that He always was and always will be? He's the creator of the universe. He never gets tired. He never gets weary. His understanding has no limits. Hindi ba kapuri-puri, mga kapatid? Hindi limited ang utak ng Panginoon. Pag sa atin, pag nag-isip lang tayo sa isang tao, sa asawa natin, napaka-limited. Kasi ganito. Pero yung understanding ng Panginoon, sobrang napakalawak. At ito ang gusto ng Panginoon na gayahin natin siya. Yung story sa Bible, alam natin ito, datapwat ng silay na nagpatuloy sa pagtatanong sa kanya ay umunat siya sa kanila sinabi, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Alam natin yung story ni Magdalene, di ba? Daming humato na sa kanya. Hayag ang kasalanan ni Mary Magdalene. At muli siyang yumuko at sumulat sa kanyang daliri sa lupa. At sila nang ito'y kanilang marinig, ay nagsisialis na isa-isa at nagsimula sa katandaan hanggang sa kahuli-hulihan at iniwang mag-isa si Jesus at ang babae sa naroroonan nito sa gitna. So, sinulat lang ng Panginoon kasi lahat sila naging judgmental kay Mary Magdalene, mga kapatid. Pero sabi ko, ang nakita ko dito, yumuko ang Panginoon at sumulat ng kanyang daliri. Bakit hindi niya lang isa-isa tinignan ang mga mata ng mga tao? Kasi siguro maaring alam ng Panginoon, kilala niya ang mga tao na ito na ma-pride. Pero yumuko na lang siya, pero sinulat niya na lang. Sapat na yun, mga kapatid, na
pag tinignan nila ang salita ng Panginoon, tatamaan sila higit pa sa bato ng pantama ng Panginoon na sino man ang magbabato sa babae niyan, sino yung unang babato? Yung hindi nagkasala. Isa-isa sila ay umalis. So, kanina yung picture na ito yung point ko dito mga kapatid, na minsan, ang tinitingnan lang natin yung ating sarili, hindi natin nakikita, may nakadaga na bato sa kabila. Hindi rin nakita ng lalaki na may ahas pala din ba na sa paa niya, kaya hindi siya makaapak. So, ang kailangan natin ay malawak na pangunawa, katulad ng pangunawa ng ating Panginoon. He never gets weary, His understanding has no limits. Yun lang ang gusto ng Panginoon. Kaya, dito ko rin nakita mga kapatid, sabi ko, napakabuti ng Panginoon. Sabi nga, yung understanding ng Panginoon has no limits. Ito ang kaisipan na gusto ng Panginoon sa atin. Sabi dito, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Awitin po natin ito mga kapatid. Yung mind ng Panginoon, very humble, very simple. No? Ito ang gusto niya ipagdating sa bawat isa sa atin. Let us humble ourselves. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2:5-11. Okay, napakaganda mga kapatid. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ang mind ng Panginoon? His understanding has no limits. Pero tayo ay limitado. Kaya pag trouble tayo hindi natin alam, kailangan na natin i-confess sa Panginoon, lumuhod, no? Humingi tayo ng wisdom sa Kanya at hindi niya tayo tatalikuran. Kasi ang kanyang kaisipan, napakalawak. Adventist Song, page 104. Men and women at the beginning of married life should reconsecrate themselves to God. At sa tingin ko, hindi lang ito once. Kailangan palagian ito mga kapatid. We need to reconsecrate themselves to God. Be as true as steel to your marriage vows, refusing in thought, word, or deed to spoil your record as a man who fears God and obeys His commandments. So, yung vow, i-renew lagi yon. Sabi nga sa Bible, hindi ko nalagay dito, na minsan, cold yung ating love sa Panginoon kasi nakalimutan natin yung ating first love. Amen? So, may isang story mga kapatid doon sa About to Cherish. Yung kanyang asawa ay may
nagkasakit ng Alzheimer's disease. Hindi na makatanda ng pangalan, hindi niya na alam kung sinong asawa niya, may sakit na siya. Kaya parang problematic na ito ang husband niya. Yung husband niya, nagja-jogging lagi, may sumasabay na babae. Hanggat parang na-fall in love siya dun sa babae, mga kapatid. Tapos bigyan siya ng invitation ng kanyang kaibigan na pupunta sa isang pulong sa church at makinig doon. So, pumunta siya. Tamang-tama yung sermon, mga kapatid, sabi ng pastor, hindi ko to gusto magpastor, hindi ko gusto mag-missionary, hindi ko gusto ginagawa ko na to. Kaso lang, pag tinawag ka pala ng Panginoon, hindi mo kayang tanggihan. Sabi niya, tinawag ako ng Panginoon to minister. Alam niyo kung anong meaning ng minister? To serve. To serve, to be a servant. At kung maging servant ka, doon sa less fortunate. So yung nangangailangan talaga, yun, doon ka mag-serve. Biglang pumasok sa utak mga kapatid, yung asawa ko may Alzheimer's disease. Tapos nag-entertain siya ng ibang babae. Biglang naalala niya, may vow ako sa asawa ko na in sickness and in health, so I have to serve my wife in sickness and in health. Dahil siya umuwi mga kapatid, hindi siya kilala ng asawa niya. May Alzheimer's, nawakan niya yung kamay ng asawa niya at nag-vow siya uli. Ikaw yung babae na pinakasalan ko. Ikaw yung sinumpaan ko sa Panginoon sa in sickness and in health, maging sa kamatayan. Hindi kita hiwalayan ng aking pag-ibig. Alam niyo, nung nakita siya ng anak niya, umiyak yung anak niya kasi na-touch na, nag-renew siya. Sabi dito, reconsecrate themselves to the Lord. Amen? So, nakaraan ng halongkat ako mga kapatid. May vow din ito. Ay, hindi ito, birthday card lang ito ni Pastor Ray sa akin. Medyo, inipon ko yung mga card niya at pinicturan. Hindi niya to alam eh. Medyo malabo yung mata ko. Pero gusto kong basahin mga kapatid. Words cannot express how much I am grateful to the Lord for giving you to me as my lifelong companion. Hindi ko na mabasa. You're the greatest blessing I ever received from the Lord next to Jesus. Kaya nung binulay-pulay ko ni mga kapatid, hindi ba pag binigyan ka ng regalo ng isang tao at sobrang nagpapasalamat, hindi siya isang material lang, kundi, alam nyo, very precious sa mata ng Diyos na ikaw ay isang gift ng Panginoon para sa asawa mo. Kaya sabi niya, may our union with Pia, Shalom, and Apple continue to grow sweeter and till the Lord's coming. At ito din yung panukala ko mga kapatid na hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. At yung vow to cherish mga kapatid, hindi niya rin alam, tinago ko ito. Sabi niya dito, pinicturan ko to at talagang tinago ko to. May purpose ang pagtago ko mga kapatid. Pag nainis ako sa kanya, binabasa ko to. I thank the Lord for giving you to me. With all my heart, I accept you as my wife. I promise to be a faithful and loving husband to you, and to be with you always, in sickness and health, and in happy and sad moment of life. I will always love you, May God bless our union. Hindi ko to pinabasa sa inyo mga kapatid dahil kay Ray. Pinabasa ko ito sa inyo dahil yung connection na ito, yung lahat sana na family dito hanggang pagdating ng Panginoon kompleto. Ang Panginoon din, bilang tayo ay iglesia ng Diyos, sabi dito, meron din siyang covenant sa atin, Jeremiah 31 verse 3, the Lord hath appeared of old unto me, saying, yeah, I have loved thee with an everlasting love. Alam niyo yung tao pwede pang mapako yung pangako. Pero ang pangako ng Panginoon, everlasting love ang ibibigay ng Panginoon sa atin mga kapatid. So,
Muli, i-summarize ko mga kapatid, sa mga kabataan na wala pang family, lalo na yung ating panahon ngayon ay hindi na maganda, pasama ng pasama. Be sure na lahat ito ay ipanalangin nyo. Hindi ganon kadali ang pumasok ka sa isang family na hindi mo alam kung ano patutunguhan. Siguraduhin mo sa sarili mo at pag nakapasok ka na sa isang covenant mga kapatid, in sickness and in health, sana yung pangako niyo sa Panginoon ay huwag niyo bibiguin ang Panginoon. Dahil pag tinupad mo ito sa mata ng Diyos mga kapatid, with humbleness, with understanding that has no limits katulad ng Panginoon. Yung ating kaisipan, like Jesus mga kapatid, siguro sasabihin ko din ng Panginoon sa iyo, narito kayo, welcome kayo, mga anak ko. Magmana kayo ng kaharian ng langit na matagal ko nang inihanda sa inyo. So, ito yung covenant mga kapatid na hindi dapat ma-destroy. Bakit? Kasi pang everlasting talaga ito eh. Hindi lang ito pang lupa. Wala na ako ganong time mga kapatid. Pero basahin natin ito. Napabasa ba dyan? Yung sa red color, pakibasa yung ng mga ladies. Yung blue, mga gentlemen natin. 1, 2, 3, go. For the husband is the head of the Sabay-sabay. wife. 1, 2, 3, go. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it. But he may present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loved his wife loved himself. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Sabay-sabay. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife that she reverence her husband. So mga kapatid, alam ko naintindihan ng bawat isa ito. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na yung ating family, kahit anong mga salot dyan, ang nasa paligid, kung tayo ay nakakonect sa Panginoon, bilang husband and wife, bilang family mga kapatid, hindi lamang nawa ito mabasa natin, kundi maisa kabuhayan, ulit yung mga kalalakihan, pag ang mga babae hindi nadiligan, nalalanta. Mga babae naman, kung hindi kayo nagbibigay ng magandang kulay sa disyerto, walang kaaliwan ang mga kalalakihan. So, bawat isa sa atin ay may panukala pa yun. Walang makikitang perfect family. Maliban na lang kung ang imperfection ng isa, bawat isa ay mapunuan ng bawat isa. Doon pala magkaroon ng perfect na family na kasama natin ang Panginoon. So, uwitin po natin ang Oh Jesus, I have promised bilang tugon sa ating topic, solemn promises, at nawa maging promise din ng bawat isa, yung puso, maging laman ito ng puso natin, yung vow natin sa Panginoon bilang iglesia niya. Jesus, I have promised to serve you to the end. King of forever, King, my Master and my friend, I shall
kung katabi niyo yung asawa niyo, kayo ang maging partner, yung mga kabataan, mag-pray kayo ng